ating pinagkatiwalaan. Agree! At sino po ba ang namamahala sa bansa natin? Tayo po ay democratic country. Demokrasya ang umiiral sa atin. Demokrasya na binigyan ng karapatan, binigyan natin ng karapatan ang mga nangilingkod sa atin ngayon. Yung power nila ay nag-emanate sa tao. At ang purpose niyan, kaya binigyan natin sila, pinagkatiwalaan natin sila para paglingkuran tayo. Ngayon, tanong ko, naglingkod pa sila sa atin? Sino ba ang umunlad? Ang bayan ba natin ang umunlad? Kayong mga kapulisan, tatanungin ko po kayo, hirap na hirap din po kayong magpatuisyon sa mga anak nyo. Inaaway din po kayo ng mga asawa nyo dahil kulang ang perang sweldo ninyo. Kaya po sana hindi masama sumunod sa legal na utos. Pero pag alam naman po ninyo na illegal na yung utos, gamitin niyo naman po sana ang puso at isip ninyo at alalahanin niyo yung pamilya niyo. Yung po ay pakiusap ng isang Pilipino. Pakiusap ng isang tao na naglagay sa inyo. Kung wala po ang nangungurakot, wala po tayo ngayon dito. Simple lang naman eh. Patunayan niya kung malinis siya, magpa-drug test lang siya. Ako po, sa sinabi mo, magpa-drug test ka kaya na! Sasabihin ko po ngayon sa inyo sa harapan nyo. kasi kung Basta gusto man sa pa-drug amin test, huliin, sasama si na kami. Marcos at Madaling Tagligatid, usapan. titigil na po ako sa rally po ito. Anytime gusto nila kaming huliin, sasama kami. Walang problema. Kasi ho, Kaming kung lahat. nasa matinong pag-iisip siya, Lager, taong hindi nagraan, po isa- mangyayari ang kurakot dito, kurakot doon. Tama. Agree. At hindi rin po mapapabayaan ang ating bansa. Ang presidente ang siyang may pinakapangyarihan sa lahat ng pinagkatiwalaan ng tao. At nakalagay din po sa Bill of Rights natin sa ating konstitusyon, pag mayroong aggression, opresyon, pagloloko sa taong bayan o sa gobyerno, karapatan po natin na tayo po ay tumayo, lumabas, magsalita at ihayag ang mga dismaya at anomalya sa ating gobyerno. Nakakalungkot lang tingnan, Kapatan tayong magsalita. karamihan po sa naghahangal Isip natin. na maging maayos ang bayan na to, kami po mga senior citizen. Kaming mga senior citizen ang tumatayo para sa susunod na henerasyon. Saksi po ko sa lahat ng people's power. Pero sa lahat ng nasaksihan ko, ito yung pinakabalasubas. Ito yung malawakang sagwatan ng mga taong gobyerno. Ako ho ay nananawagan sa lahat ng mga nanonood ngayon. Alam ko po, hirap na rin kayo. Alam ko po na nangarap din kayo na umasenso ang buhay at ang pamilya natin. Hindi po sapat na tayo po ay manahimik. Habang kayo
karamihan sa atin ay tahimik, karamihan sa atin nababayaran, at higit sa lahat, ang kumakampi, ang sumisigaw, nang panagutin ang mga korap, ayaw nila panagutin yung presidente na siya ang may administrative power. Lahat po ng power nasa kanya na. Pag ikaw po ay simple head ka ng isang departamento, kapitan ka, mayor ka, pag may katiwalayan sa iyong nasasakupan, command responsibility. Kompleto ka sa budget, kompleto ka sa lahat ng tao, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam. Kayong mga pulis, alam niyo yan. Kayong mga station commander, alam niyo yan. Pag may ginawang anomalya ang mga membro ng nasasakupan ninyo, ang station commander ang unang-unang nare-relieve. Tama po ba mga kapulisan? So bakit ngayon hindi natin panagutin yung pinakamataas na namumuno sa bansa natin? Wala pong iba kung hindi si Bongbong Marcos. Ako po, dating kapitan, naging konsihal, at ang lagi kong hinahawakang komite, Peace and Order. Uy, ba't hindi Sa Quezon City po, ako ang chairman ng Peace and Order. Ako po, nagre-represent sa ating kapulisan, sa ating mga Bureau of Fire, sa Bureau of Jail, at iba pa pong departamento na Peace and Order. Kaya alam na alam ko po ang sitwasyon po natin ngayon. Ako ay makapulis kahit itanong nyo sa hepe ng Quezon City Police. Pero alam nila, ako ay tumitindi pagka mali at walang pinipili. Ordinaryong tao ka man, may posisyon ka man, may pulis ka man, at sanay na rin po ako dahil nung hindi pa po ang Presidente Duterte, ultimo po, station namin niralihan ko dahil patong sa droga, patong sa krimen, at higit sa lahat, pati mga hold-upper ay kanila ng ginagawang asset. Matanda na po ako, 67 years old na. Mapalad lang ako dahil puro professional na ang anak ko. Anak din po ako na isang mahirap, isang Bisaya. Alam ko ang damdamin na isang mahirap. Naswerte po ako, nabiyayaan ako ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ko sa ating Panginoon, Lord, wala akong maisusukli sa iyo kung hindi ang magsilbi ng tama. Wala akong ibang makukontribute sa iyo kung hindi lumaban sa mga hindi tama. Kaya po, sana kayo na nasa inyong mga tahanan, pagbigay po sana kayo ng oras, panahon para sa bayan natin. Kung hirap na hirap po kayo ngayon sa inyong kalagayan, kung mananatili kayong tahimik at walang pakialam,